Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to. It's bago natin pag-usapan itong si Anjo Iliana. Kasi nabubuang na ata ito mga kababayan. Nabubuang na. Dahil po hindi niya na mai-content itong TVJ, itong Itbulaga. Kung sino-sino na lang ang kinokontent niya. Ngayon, ito. Panoorin natin maya-mayang konti. Yung kanyang naman, ang napag-diskitahan niya, ito sa FPJ. Wala nang kasensens yung pinagsasabi. Pero nakakatuwa mga kababayan kasi dati pagkayabang-yabang, ngayon parang maamunto pa na. At hindi nga niya na mabanatan yung TVJ kasi meron ng nakahandang kaso laban sa kanya. 3 po yung kasong nakahanda laban sa kanya ng TVJ. Kaya iba na yung topic niya. Iba na yung topic na itong tulonggis na to. Pero bago yan mga kababayan, trivia lang tayo, trivia. Ayaw mo na pag-usapan yung ibang topics ngayon. Itong gabi na para at least maganda lang yung tulog natin. Kasi ang daming problema talaga ng bansa natin Kaya ito, pagdiskitahan natin si Anjo Iliana. Ang ganda nga na nakasulat dito ang talino mo talaga, Anjo Iliana. Kasi matatawa kayo sa mga pinagsasabi nito. Para nabubuang na talaga. Pero bago yan ito, alam nyo ba mga kababayan, ito pong si Sara Duterte ay meron pong bodyguard na mas marami pa sa Santo Papa. Meron pong 335 na bodyguards etong si Sara Duterte. At ito po ay mas marami pa sa Santo Papa. Lupit, no? Lupit, no? Parang napakarami, 335. Talaga bang takot na takot ito sa kanyang seguridad? Hindi po ganyang karami ang gwardiya ni Madam Leni Robredo nung siya ay naging vice presidente. Diba? Pero mo 335. Calculator nga natin mga kababayan Calculator natin. Imagine niyo 335. Sabihin na natin may convoy. O convoy, sabihin natin ang nakasakay sa isang sasakyan, 7. 7-seater. Sama yung driver. Divided by 7. Pero mo, 47 na sasakyan, pila-pila mga kababayan. Ganong karami yung 335 na bodyguards ni Sara Duterte. Grabe, 47. Ang haba nun. Haba nung convoy na. 47, walang yan. Kaya ito, ayan, trivia, para alam niyo mga kababayan kung gaano katindi itong si Sara Duterte. Sabi dito, hinigitan pa ni Vice President Sara Duterte sa security si Pope Leo. Umabot sa 780 ang staff ni Vice President Sara Duterte. At halos kalahati raw nito ay mga security personnel ng Vice Presidente. Yung iba ay kasama niya sa mga lakad niya papuntang abroad. Medyo makapal ang mukha, no? Sabi na yung nag-post, itong Gen Z. Ayan, no? Sabi natin mga kababayan, grabe si Lustay. Siyempre, alam niyo naman, feeling very important. Ayan, no? Feeling Queen, Fiona. Dapat imbestigahan ng Congress yan kung saan galing ang pambayad sa kanila. Hindi, gobyerno nagbabayad nito. Gobyerno nagbabayad nito. Hindi po sariling bulsa ni Sara Lustayan. Sariling, gobyerno nagbabayad ng 335 na gwardiya na yan. Grabe, no, mga kababayan, no? Pet malu. Grabe. 335, mas marami pa sa gwardiya ng Santo Papa. Well, anyway, yan po ay na-share ko lang sa inyo. Para at least alam niyo kung gaano ka-entitled, gaano talagang ka-VIP etong ating vice presidente na wala namang ginagawa. Ewan ko. Grabe mga kababayan. Kaya sinasabihan tuloy ni Calio dito na na bobo na. Magnanakaw na, bobo pa. Sabi ni Calio yun hindi ako nagsabi nun. Well, anyway, ayan lang, na-share ko lang sa inyo para at least alam ninyo na mas marami pang gwardiya
itong itong pinakamasipag nating vice presidente kaysa dito sa Santo Papa. At ito na, mga kababayan, pakinggan natin si Tikboy, si Tukmol. Pakinggan ninyo kung ano-ano pinagsasabi. Wala na talaga na to, malala na ata ito talaga eh. Dapat magpa-check up nito eh. Sama siya ni Kiko Barsaga para sila magpa-check up. Ito mga kababayan na, panoorin natin si Anjo. Okay, yes, magandang hapon. Mag-1:30 na at nagugutom na ako, hindi pa handa yung pananghalian. Ayun pala yung dahilan. Nagugutom pala siya, mga kababayan. Ayun pala yung dahilan kaya kung ano-ano pinagsasabi na ito, nagugutom pala siya, baka nalipasan ng gutom. Kasi sabi nga niya 1:30 na hindi pa siya kumakain. Sige. Baka nalipasan nga ito ng gutom. Tayo may light kwentuhan muna tayo tungkol kay FPJ. Yes, Fernando Poe Jr., also known as Director Ronaldo Reyes. Yan po ang ginagamit niya pag dinedirect niya yung sarili niya. Ronaldo Reyes. May kakwentuhan ako kanina at naalala ko, parang hindi yata tama yung sikat na dialogue ni FPJ. Kung naalala nyo, sikat to hanggang ngayon. Diba ang dialogue niya ay marami ka pang kakainin bigas. Sikat na sikat nung araw po yan. Yung marami ka pang kakainin bigas. Isa po sa mga, ewan ko kung si Eddie Garcia yon. Pero naisip ko, parang wala yatang sense yun na marami ka pang kakainin bigas. Hindi ba dapat kanin? Di pinalitan ko ngayon yung dialogue. Ginawa kong marami ka pang kakainin kanin. Nabawang na talaga itong mga kababayan. Pinalitan niya raw yung dialogue. Marami ka pang kakainin bigas. Ginawa niya raw, marami ka pang kakainin kanin. Talino mo talaga, Anjo. Buwang ka talaga. Tapos ano nangyari? Tapos nung na-realize siya, parang hindi rin bagay na kanin. Siguro pre-practice nila yun kung ano yung bagay. Talagang mas may dating nga naman yung marami ka pang kakainin bigas. Diba? Mas macho, mas Fernando po ang dating. At kasi doon sa marami ka pang kakainin kanin. Yun isa. Naisip ko lang kanina yun eh. Oo nga naman. Tingnan nyo, ano na naiisip. Ngayon talaga mga kababayan kapag ikaw ay malapit ang makasuhan. Kasi nagsalita si Nanay Christopher Min, malapit na ito makasuhan eh. 3 kaso, isasampa rito kay Anjo Iliana. Ano ba yung mga kaso? Cyber libel, slander. Tapos ano pa yung isa? Nakalimutan ko, paninirang puri. Ano ba yung paninirang puri? So yung 3 kaso. At matindi na ito, individual ang pagsampa. So ikot ang puwet na ito, Anjo. Kaya nag-iba na ng topic. Tapos kung ano-ano na naiisip mga kababayan. Kung ano-ano na lang ang sinasabi sa kanyang vlog. Di pati si Fernando Poe Jr. Pinagdiskitahan. Pangit daw yung dialogue, hindi raw bagay pero sinubukan niyang baguhin, mas hindi bagay. Ano pa Anjo? Bakit parang sino ba ang taong kumakain ng bigas? Hirap kainin ng bigas. Pangalawa, may isa rin siyang dialogue, si The King, FPJ. At ang dialogue niya dito ay, di ba, kapag puno na ang salop. Ang tagal, maraming gumamit niyan. Hindi ko alam yung full dialogue, pero yun yung doon, yung naalala ko yung kapag napuno na ang salop. Di tinanong ko na naman yung kausap ko. Sabi ko, alam mo, matagal ko nang naririnig yan. Ngayon, true story to tinanong ko, ano bang ibig sabihin ng salop? Yung salop pala, yun yung lata ng bigas. Di ba nung araw, nilalagay sa lata. Hindi pa uso yung mga plastic eh. Yan palang latang yan, pwedeng malaking lata yan. Lalagyan ng biskwit yata yan nung araw. Ewan ko anong basta malaking lata. Yung pala ibig sabihin nun, kapag napuno na ang salop, ibig sabihin kapag napuno na yung lalagyan ng bigas.
Kaya yan yung isang dialogue niya na hindi ko rin makalimutan. Kapag napuno na ang salop. So kung titingnan nyo, yung unang sinabi ko kanina na marami ka pang kakainin na bigas na walang sense, no? Pero action star ang dating. At ito naman, kapag puno na ang salop, kapag puno na yung lalagyan ng bigas, na talagang pag nag-deliver kasi si FPJ, eh, kahit anong sabihin niya, action na action ng dating. May dating. FPJ, yun yung kanyang identity. Kahit anong bitawan niyang salita, kahit walang sense, ay ano yung tao, napapaniwala sila kahit walang sense. Successful naman. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, meron pa ba kayong curious lang ako, baka meron kayong pwedeng i-comment dito sa comment section, kung meron kayong mga naalalang FPJ na may kinalaman sa bigas, sa palay. Parang may natatandaan akong dialogue niya na may palay. Sa mga tweet, parang mahilig si FPJ na mag-dialogue ng mabibigat na may, yan, katulad niyang, marami ka pang kakainin na bigas. Kapag puno na ang salop. Ngayon ko lang nalaman noon, yung salop pala ay ilalagyan ng bigas. Yung mga lata nung araw. Tanda mo na. Tanda mo na, ngayon mo lang nalaman yung salop. Ano ba naman ito? Grabe. Baka meron kayong pwedeng i-share na tungkol sa bigas o sa palay or basta tungkol sa feeds, sa bigas, sa palay, anything related. O kahit iba pa, basta't na ganon. Kung may naalala kayo, pakisulat na lang po dito sa comment section para maibasa ko. Total, nakapag-share naman ako sa inyo ng thoughts. Baka meron kayong mga, lalo na yung mga fans ni FPJ nung araw. Iwan kayong comment, yung mga famous lines niya. Hanapan nyo ako na may kinalaman sa bigas, sa palay, mga ganon dialogue. Yun lang po, na-share ko sa inyo. This is a very light story about the late Fernando Po Jr. na talagang ako'y natutuwa dahil mabibigat ang mga dialogue niya noon. Kaya lang, pag inisip ko ngayon, parang ang hirap naman na papakainin mo ng bigas. Ang hirap kaya kumain ng bigas. Ang tigas nun eh. Pero yun, because it's cinematic at malakas ang dating, pasok sa banga yung dialogue. So yun lang po, good afternoon. Hingi lang po ako ng mga lines ni Fernando Po Jr. Lalo na doon sa mga Gen X ko na kasama. Baka pwede kayong mag-share ng mga dialogue ni Fernando Po Jr. Na may kinalaman sa mga bigas. Maraming salamat po at magandang hapon sa inyong lahat. Okay. So ayan, wala na. Sabi ko sa inyo nabubuang na to Wala na siya matapik Natakot na siya sa TVJ Dahil kakasuhan siya Iniintay na lang siguro niya yung kaso. Ngayon, at iba naman yung linyada ni TVJ pag didiskitaan, wala raw sense. Kala mo may sense siya. Wala na siya maitapik mga kababayan Malakas siya nung Itbulaga. Nabisit na Itbulaga sa kanya. O di kakasuhan siya. Wala na siya ibang matapik. Tapos yung mga banat niya sa politika, wala rin sablay din ngayon, ayan, kung ano, pati ba naman yung dialogue ni FPJ. Tapos, naghanap pa siya ng katulong at tulungan niya raw siya. Para magkaroon naman siya ng pag-uusapan. Meron daw kayong alam na na mga dialogue ni FPJ tungkol sa bigas, sa kanin, sa feeds. May feeds pa siyang sinabi. Tapos na ganun, para may mapag-usapan daw siya. Meron siya maitapik. Abnormal talaga ito. Malala na ito. Basahin ko nga ilang comments dito. Kaya ba ito. Basahin natin ilang comments. Sinagot na yan ni FPJ. Ang sabi niya, hindi ako kumakain ng bigas. Sinasain ko muna bago kong kainin. Ay Anjo, hindi ka pala nakikinig. Sinagot na pala ni FPJ yan sagot niya doon sa mo. Sabi mo, bigas, hindi kinakain. Hindi. Sabi ni FPJ daw, hindi ako kumakain ng bigas. Sinasain ko muna bago ko kainin. Wala ka talaga, Anjo. Ngayon mo lang nalaman, tanda mo na yan. Eto ka, ayan tae ka daw, Anjo. Yung salop, ngayon mo lang nalaman, tanda mo na. Wala talaga to. Nakakatawa na siya.
ayaw pang tumigil. Oh. Meron lang makwento talaga, wawenta. Ayan, oh. Ito maganda. Ito maganda. Ito. Kapag tapos na ang laos. Ayan, linyada yan, oh. Kapag tapos na ang laos. Ayan po yung ano. Ayan yung sinasabi ng mga kababayan natin, oh. Wala na masabi si Bobo Kupal. May sayad na talaga to. Ayan, oh, wala talaga. Ayan na raw, dito sa Pitong Gatang. Ayan. Bobo yung salop, hindi lagay ng bigas yung takalan yun. Ngayon, kilo na ginagamit ang deep plastic yung kahoy yun. Naging bobo ka pa to. Gutom lang yan, Anjo. Hindi, sabi nga, di ba, gutom lang yan. Kasi 1:30 na raw, hindi pa siya kumakain. Ito. Kapag bugok na si Anjo, kailangan nang ipagamot yan. Sabi ni FPJ. Bakit pinabayaan na ng mga kapatid niya to? Ayaw na ipagamot. Dapat ipagamot nyo na to. Delikado na to. Malala na to. Ha? Ito. Anjo, linya ni Eddie Garcia yung kakainin bigas. Sagot ni FPJ, saig mo na bago kainin. Yan. Ang dami. Tama ka naman talaga, Anjo eh. Manok at ibon lang kumakain ng bigas. Ang kanin ay para sa tao. Tama naman eh, pero pati ba naman yun? Ginawa mo pa nga, issue. Grabe talaga itong na to. Anong alam mong sabihin kahit parang lugaw? Yan. Napuno na yung salop. Ayun, demanda inabot mo sa Itbulaga. Siguro naalala niya. Oo nga, magaling tong kababayan natin na to. Naalala niya, napuno na ang salop kasi napuno na yung Itbulaga. Kaya siya kinasuhan. Puno na yung salop eh. Sumobra ka na eh. Ito. Ako meron. Kapag napuno na ang utak, dapat ka ng pamental. Laos ka na. Corny mo. Wala puno na ang salop kaya humanda ka. Yan. Sikat talaga yan. Ikaw lang ang laos. So yan mga kababayan, lahat naman dito nag-comment talagang galit eh. Galit. Hindi natutuwa dito kay Anjo Iliana. Nabubuang na talaga to. At dahil nga intindihin nyo na lang, pagpasensyaan nyo na lang. Kasi wala na siya matapik, hindi niya na matapik ang Itbulaga. Kasi nga kakasuhan na siya. Hindi kung ano-ano na lang yung tinatapik na itong tulongges na to. Mema lang. Wala na talaga to. Laos na talaga to. Okay, so yun lang po muna mga kababayan. Pasensya na kayo sa ating topic. Hindi po nagpolitika tayo kasi medyo pahinga muna. Kasi nakaka-stress na yung lagi na lang politika. Kagaya ng pinag-aawayan nila yung isang yung isang tulay. Kanina raw legacy yung tulay. Diba? Kanina raw kasi si raw ang nagsimula nun, si Duterte raw ang may transaction dun sa mga incheck. Tapos hindi naman tinuloy ni Duterte. Bakit? Kasi ayaw pumayag ng mga incheck na ibibigay yung kabuuan ng pera. Gusto ata daw ni Duterte, hawak niya yung pera. Hindi pumayag ng mga incheck. Nangyari, nasimulan niya nung panahon ni Presidente Bongbong Marcos at natapos at matatapos na. Open na ata itong darating na December 15 ba? So dinalaw yan ni Presidente. Sabi ng mga didilis, galit na galit. Inaagaw daw yung credit grabber daw si Pangulong Bongbong Marcos. Binuin nyo, tingnan nyo yung mga utak ng mga DDS katulad na ito ni Anjo. Diba? Kailangan pa bang pagtalunan yan? Kailangan pa bang pag-awayan yan? Ang importante, natuyo yung tulay para po sa mga kababayan natin, mga Dabawenyo. Wala talaga eh. Lahat na lang pinag-aawayan eh. Imbis na magpasalamat kayo sa gobyerno dahil pinagpatuloy na Pangulong Bongbong Marcos yung pagtayo niya na hindi na umpisa nung panahon ni Duterte. Ngayon natayo na. Gusto niya pa sabihin ng credit dun sa tatay niyong karton. Sige, sinyo na. Sinyo na. Duterte na yan. Masaya na kayo. Sus naman yun. Napakababaw nyo naman. Pwede ba naman yung tulay na yun pag-aawain ninyo? Tapos pag bumagsak,
Sabay kanya-kanyang kanya-kanyang iwas. Kanya-kanyang takbuhan. Ay, hindi ko proyekto yan. Hindi ko project yan. Oh. Nako, ito mga to talaga. Oh. Mga mga toxic. Napaka-toxic ninyo. Paskong Pasko, magbagong buhay na kayo. Halo ka na, Anjo. Malapit-lapit ka na. So, ayun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila Toys. Sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.